May tanong sa akin, dami kasing Pinoy uutang sabay hindi babayaran. Kakapal ng muka. Tapos kapag nagpatong-patong na interes, lalo hindi babayaran, tatakbuhan. Kapag pinadalhan ng ganyang sulat, aburido rin, ha ha ha. Nakakabwisit po itong mensahe na to, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napaka-insensitive po nitong nagpad na itong mensahe na to. Actually, comment po ito dun sa sa video natin 5 days ago. Yung pong tungkol dun sa demand letter ng in-house na na abogado, no? Sa natin sa Facebook page, masyado lang insensitive, dito sa video natin, i-explain po natin bakit may mga ganong nangyayari na hindi nakakabayad, pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Okay. Actually, nung mabasa ko itong comment na to, medyo alam niyo yun, nakante yung inis ko kasi yung purpose kasi natin in creating videos is para po maibsan yung anxiety and depression na nararanasan po nung mga viewers po natin at saka po lalong-lalo na syempre yung yung mga nabiktima itong mga bugo katabusadong online lending apps. And I don't think it's proper or right na makakabasa pa ng mga ganitong klase ng comment. 'Di ba? Para wala ka bang utang? 'Di ba? Alam mo ba yung dahilan nung tao kung bakit siya nangutang, or alam mo ba yung pinagdadaanan ng tao kung bakit siya nanghiram ng pera, at alam mo ba yung ginawa sa kanya ng mga bugo katabusadong online lending apps, di ba? Bakit sila nagkakaganyan ngayon, di ba? Bakit hindi nababayaran yung utang, di ba? Wag naman ho tayong ganyan, napaka-insensitive naman ho ng ganyang klase ng ng mga comments Diba? Wag na ho natin i-comment na ganyan. Gusto niyo diretso niyo sa akin, i-PM niyo sa akin. Diba? Hindi ko kayo i-content. I-content ko kayo pag ganyan i-comment niyo siya. Diba? Kasi nababasa po ng mga natin, mga kababayan natin na na nabiktima po nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to Diba? Dadagdag ka pa. Diba? Hindi mo kasi alam yung pinanggagalingan ng mga taong nakahiram dyan Di ba? Mahirap sa inyo, napanood nyo yung simula, hindi nyo tatapusin. Or nakapanood kayo ng isang video, hindi nyo pinapanood yung ibang mga video. Di ba? So, hindi nyo alam tuloy yung pagkakasunod-sunod or kung ano yung pinagsimulan or pinag-ugatan, di ba? Nung ganitong klase ng problema. Di po ba? Wag ho kayong magkukomento kung hindi nyo alam yung buong istorya. Okay po? Kasi talagang iko-content talaga kita. Hindi nga lang kita babanggitin. Diba? Pero, ang sa akin kasi, alam nyo yun, masakit na tanggapin na napakarami nating kababayan yung, yung nabibiktima po nito, yung anxiety and depression. Kasi nga, dun sa pangaharas at pangwawalang ng mga bugo katabusadong online lending apps. Diba? Sasabihin, wala namang, walang nakukulong sa utang. Sige, wawalang yaing kita. Puro ganun Diba? Tapos dadagdag ka pa. Mababasa pa yan ng ating mga manonood. Diba? Wag na ho tayong magkomento kung wala naman ho kayong talagang intention pang makatulong. Di ho ba? Kasi yung mga videos po na ginagawa po natin is to inspire po, matuto sa mga batas at memorandum, at maibsan yung anxiety and depression po na nararamdaman ng mga kababayan po natin. So I don't think that ulitin ko, hindi right and proper na ganyan yung gawin yung mga komento. Sasabihin mo kakapal ng muka. Diba? Who are you? Sino ka para sabihin mo
na ano na makakapal lang mukha. Hindi lang nakabayad ng utang, makapal na agad ng mukha. Alam mo ba yung pinagdadaanan ng tao? 'Di ba? Alam mo ba yung nangyari? 'Di ba? Kaya hindi nakabayad. Okay? Alamin niyo muna, intindihin niyo muna yung topic natin lagi. 'Di ba? Kasi kung wala pa kayong experience dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, be my guest. Oh, subukan nyo para malaman nyo ngayon. Oh, 'di ba? Kasi ang sakit, ako nga nasaktan eh. 'Di ba? Dami tayong mga Pinoy, 'di ba? Dami kasing Pinoy uutang sabay tapos hindi babayaran. 'Di ba? Ang hirap noon eh. Ang hirap i-digest. 'Di ba? Kasi kung hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao, I don't think na dapat nagko-komento ka ng ganun. 'Di ba? Ilagay mo 'yung sarili mo sa kanya para maintindihan mo. 'Di ba? Kung wala ka maitutulong, wag ka na lang magkomento, 'di ba? Napakasakit. Kasi ako, biruin mo, hindi po ako na biktima itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Pero nasaktan ako nung mabasa ko to. Totoo 'yan, biruin mo. Dami kasing Pinoy utang, sabay hindi babayaran. Kakapal ng mukha. Who are you? 'Di ba? Sino ka para sabihin mo 'yun na ang kakapal ng mukha? Paano naging makapal ng mukha? Hindi pa lang naman nakakabayad ng utang, tapos na ba? 'Di ba? Alam mo ba na gumagawa ng paraan? 'Di ba? Ninyo kasi alam yung yung agarang pangangailangan eh. Ito bibigyan natin ng context. Alam natin dito sa Pilipinas, hindi ganun kalaki ang sinasahod, no, ng ordinaryong mamamayang Pilipino, 'di ba? So syempre, darating sa punto na yan, bitin eh. So mangangailangan talaga yan. So magsusubok yan. Manghihiram. Itong mga bugok at abusadong online lending apps, 'di ba? Ulitin ko po yan. Paulit-ulit yan sa video ko. Pinadali masyado ang pagpapautang. So ngayon, syempre 'di ba? Nangangailangan, susubukan. Ganun lang naman 'yun eh. Binigyan. Dahil nga maraming kalokohan sa buhay itong mga bugok at abusadong online lending apps, 'di ba? Hindi nag-credit investigate, hindi nagbe-verify, at hindi nag-evaluate. Binigyan. Walang trabaho, 'di ba? Tawag dito, estudyante. Which is kasalanan ba 'yon nung nanghihiram? 'Di ba? Inapprove siya eh. 'Di ba? Ang may mali yung nagpahiram. Tama ba ako doon? Alam niyang walang kapasidad magbayad pero pinahiram. Oh, 'di ba? Kasi kahit saan natin tignan, lahat ng tao, lalo kung gipit, no? Susubok manghiram 'yan. 'Di ba? Ngayon yung mga magpapautang, sila ngayon ang dapat gumagawa ng due diligence nila para malaman na ito bang manghihiram na to, karapat dapat pahiramin. Tama ba ako doon? 'Di ba? Tapos ikaw babanat ka ng ganyan, kakapal ng mukha. Oh, sus Mariosip. 'Di ba? Tsaka hindi ako nagkulang dito sa channel po natin na sabihan na kung talaga namang alam sa sarili na hindi pa kayang bayaran, wag na subukan. Kaya lang siyempre, alam naman natin na nangangailangan nga eh. 'Di ba may kasabihan nga tayo, ang taong nagigipit sa patalim kakapit. Oh. Parang kay linis-linis mo, wala ka bang utang? Hindi ka ba nadidelay sa pagbabayad? 'Di ba? Tingnan muna natin yung sarili natin sa salamin bago tayo magsalita ng ganyan. Ako nasaktan eh. Sa totoo lang eh. Tapos, ito kasi, sabi niya, tapos kapag nagkapatong-patong interest, lalo hindi nababayaran ng tatakbuhan, hindi nila tinatakbuhan. Okay? Gusto nilang bayaran. Kaya lang, unfortunately, the way na maningil itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, hindi tama. Nakikiusap, babayaran sa sahod. Ano gagawin? Babaragin ng babaragin. 'Di ba? Kasi ito nga sasabihin ko, hindi nyo naiintindihan yung konteksto ng video. Pag sinimulan nyo lang, tapusin nyo. 'Di ba? Tapos magkukomento ka ng ganito. Tapos kapag pinadalhan ng ganyan sulat, aburido. 'Di ba? Hindi sila aburido. Okay? Kaya ko in-explain, no, yung demand letter is para maintindihan po ng ating mga kababayan na nanonood, no, na hindi dapat kinatatakutan yung demand letter.
Di po ba? Kasi, ito lang yan. Kung isang bagay hindi mo alam, talagang ninervyusin ka. Lalo kung hinaharas ka. Diba? Kaya ho ini-explain natin na ang demand letter hindi ho dapat katakutan yan. Okay? Dapat nga ho yan iniintindi. Diba? At actually yung demand letter na yun, ang magiging daan pa para mabayaran mo ng maayos yan eh. Diba? But unfortunately, dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, hindi ano yun. Hindi yun yung ano, yung way nila. No? Pananakot letter yun, hindi demand letter. Okay? Please lang po, no, doon sa iba pong nanonood, no, na hindi pa ho nakaka-experience dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, wag na ho kayong magkomento ng ganyan. No? Nakakasama ho ng loob eh. Di ho ba? Hindi ho natin alam ang magiging epekto nito doon sa mga ano, may nakakaramdam ng anxiety saka depression eh. Ano po? Iniibsan nga ho natin eh, tapos magko-comment ka ng ganyan. Eh, Jesus Mariosep naman. Hindi naman ho yata tama yun. Di po ba? Wag hong ganon. Kasi ano eh, hindi, kung alam nyo wala kang itutulong, ay, wag na lang ho kayo manood. Wag na kayong manood kung sa tingin nyo, eh, hindi para sa inyo yung video na to. Okay po? Hindi ho para sa lahat naman talaga yung ginagawa nating video. Kanya-kanya ho tayo ng niche. Di ho ba? Sa akin, ang gusto ko makatulong, makapagbigay kahit papano ng abiso, di ba? Makapag-educate on doon sa mga batas at memorandum, and that's it. Di ba? Para maibsan ho yung ano, nararamdaman ng mga kababayan natin na naabuso nitong mga bugok na to. Di ba? Kung gusto niyo hong ano, maintindihan yung nararamdaman ho ng mga kababayan natin na abuso, subukan nyo. Di ba? Manghiram kayo sa mga bugok at abusadong online lending apps. Oh. Wala pa hong due date, aabusuhin ka na niyan. No? Wag ho tayong ganyan. No, ano lang sa atin. Let's be fair dun sa nararamdaman po nung iba. 'Di ba? Wag ho natin silang i-judge kasi hindi natin alam kung ano po yung pinagdadaanan nila. Ano po? Yun lang po ang pakiusap ko, no? Kung gusto nyo i-message nyo sa akin diretso, hindi ko kayo i-content. Pero pag yan kinoment nyo, no? Doon sa video mismo, i-content ko talaga yan. No? Talagang haharapin ko 'yan. Kasi it's not fair dun sa mga nagpapadala ho ng mga messages eh. No, dun sa mga kababayan po natin na alam niyo nagdudusa na nga. 'Di ba? Nagkakaroon na ng mental torture. May mental torture na 'yan eh. 'Di ba? May mga nagbubuwis na nga ng buhay tapos gaganyanin niyo pa. Huwag niyo na hong dagdagan pa ng Huwag niyo nang buhusan ng gasolina. Nag-aapoy na eh. Nga natin, ini-extinguish niya natin yung yung apoy, no? Yun lang ho ang pakiusap ko. No, para ho, kahit papano magtuloy-tuloy lang po, no, yung magandang vibes ng natin, ng mga videos natin. Ano po, I hope nasagot ko po itong mensahe na to at sana po'y nakatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan ko po sana kayo ng pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.